mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas, sandaling tumigil sa ginagawa ninyo at makinig ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng inyong buhay simula ngayong Disyembre at Enero 2025. Alam ko po na sa pagtaas ng bilihin ng bigas, asukal, gulay, at lalo na ng gamot, pakiramdam natin ay kulang na ang ating pensyon. Minsan hindi pa umabot sa katapusan ng buwan ay ubos na ang pera sa bulsa. Pero ngayong araw na ito, may magandang balita ako para sa inyo at hindi ito biro o chismis lang na galing sa kanto. Ito ay opisyal na benepisyo mula sa gobyerno na naghihintay sa inyo. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangang mag-apply o pumila ng matagal sa opisina. Pero bago ko ipaliwanag ang lahat, kailangan ninyong malaman kung sino ang makakatanggap, magkano ang matatanggap at paano siguruhing hindi kayo makakaligtaan ng mga benepisyong ito. Kaya magstay kayo hanggang dulo dahil mayroon din akong mga special tips na siguradong makakatulong sa inyo para sa mas mataas na pensyon at benepisyo na hindi alam ng karamihan. Ngayong Disyembre 2024 at Enero, ang tatlong malalaking programa ng gobyerno ay maghahatid ng pagbabago sa ating mga senior citizens. Una, mayroon tayong SSS Pension Reform na nagsimula na ngayong taong ito. Pangalawa, ang DSWD Social Pension para sa mga mahihirap na seniors ay tumaas na mula 500 patungong PH 1,000 bawat buwan. At pangatlo, mayroon pang mga espesyal na benepisyo para sa mga nakarating na sa edad 80, 85, 90 at 95. Ang mga pagbabagong ito ay hindi simpleng dagdag na kaunting piso lamang, kundi tunay na tulong na magpapahinga sa ating mga wallet at magbibigay sa atin ng dignidad na ating nararapat bilang matatanda na nagtrabaho ng buong buhay. Magsimula tayo sa pinakamalaking balita, ang SSS Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025. Pero ang epekto nito ay ramdam na ngayong Disyembre dahil lahat ng mga pensioner ng SS ay nakatanggap na ng kanilang unang dagdag na pensyon. Pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ito ay 3 taong programa na magbibigay ng tulong hanggang 207. Kung kayo ay retirement pensioner or disability pensioner ng SSS, makakatanggap kayo ng 10% dagdag sa inyong kasalukuyang pensyon bawat taon. Ibig sabihin kung ang inyong pensyon ngayong taon ay 2,2 bawat buwan, ito ay tataas ng 2020 kaya magiging 2,40 na. Pero ang ganda dito sa susunod na taon, Setyembre 2026, kukunin naman nila ang 420 at i-increase ulit ng 10 poro. Kaya magkakaroon kayo ng dagdag na 242 pa at magiging 2,6 na to 62 na ang inyong monthly pension. At sa 2,7 gagawin ulit ang parehong proseso. Kaya sa huli ay makakakuha kayo ng 728 na dagdag mula sa inyong orihinal na pensyon. 3 taon lang tumaas ng 33% ang inyong kita. Para naman sa mga survivor pensioners o yung mga nakatanggap ng death benefit dahil pumanaw na ang breadwinner ng pamilya. Mayroon ding dagdag na bima por bawat taon sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, kung ang survivor pension ninyo ngayon ay bawat buwan sa Setyembre 2025, dadagdagan ng KHAR na kaya magiging sa taong dadagdagan pa ng HARO na 20 at sa taong SERD, dadagdagan pa ng HARO na 481. And sa 3 taon, ang survivor pension ay tataas ng 6 o mahigit 1,26. Ito ay malaking tulong lalo na para sa mga biyuda at biyudo na nag-aalaga pa ng mga apo o may sariling gastusin sa bahay. Pero sandali lang, mayroon pa akong importanteng reminder. Ang dagdag na ito ay automatic para sa lahat ng mga pensioner ng SSS na nakatala na sa sistema. Bago ang Agosto 31, hindi kailangan mag-apply o pumila sa SSS office. Pero may isang bagay na kailangan ninyong tandaan, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay isang paraan para makumpirma ng SSS na kayo ay buhay pa at qualified pa rin makatanggap ng pensyon. Dati, kailangan ng personal appearance, pero ngayon, lalo na para sa mga matatanda na mahirap na maglakad o nakatira sa malayong lugar, maaari nang mag-submit ng requirements online o sa pamamagitan ng authorized representative. Ang important, kumpletin ninyo ang AKOP ninyo
dahil kung hindi masuspend ang inyong pensyon, kahit na entitled kayo. Marami akong kilala na bigla dahil bigla na lang tumigil ang kursayang pensyon at pagharap nila sa SSS. Nalaman nila na hindi pala nakumpleto ang ACOP. Kaya please kung may natatanggap kayong sulat o text message mula sa SSS, seryosuhin ninyo at asikasuhin agad. Ngayon, pag-usapan naman natin ang DSWD Social Pension para sa mga indigent senior citizens. Simula Enero to December 24, ang social pension ay tumaas na mula sa 500 patungong PH bawat buwan. Ito ay doble na ng dati at ito ay para lamang sa mga indigent seniors. Ibig sabihin mga seniors na walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS, GSIS o private companies at walang pamilya o kamag-anak na sumusuporta sa kanila. Ang mga ito ay kadalasang mga matatanda na mahina na ang katawan, may sakit o may kapansanan. Ngayong Disyembre 2024 at Enero 2025, ang mga benepisyaro ng programa na ito ay makakatanggap ng kanilang regular na bayad. At ang magandang balita, hindi na kailangan maghintay ng 6 na buwan para makuha ito. Dati kasi bawat semester o bawat 6 na buwan lang ang pagbibigay. Pero ngayon, pwede ng buwanan, bibuwanan, or quarterly. Yang pagbibigay ng social pension depende sa lugar ninyo. Ito ay para mas mabilis ninyong magamit ang pera para sa araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Ang social pension ay para lamang sa mga indigent seniors na nakapasa sa assessment ng DSWD. Kung kayo ay nakatanggap na ng SSS o GSIS pension, hindi kayo qualified sa social pension dahil ang programa na ito ay para sa mga talagang walang ibang ikinabubuhay. Pero kung kayo ay qualified at hindi pa rehistrado, maaari kayong pumunta sa inyong local OSCAR or Office of the Senior Citizens Affairs o sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at mag-apply. Dalhin ninyo ang inyong OSCAD, birth certificate at iba pang documents na magpapatunay na kayo ay 6 na anyos pataas at qualified sa programa. Ang assessment ay libre at kung pumasa kayo, magsisimula na kayong makatanggap ng PH Bongo bawat buwan. Ito ay maliit na halaga para sa iba, pero para sa mga walang-wala, ito ay lifeline na tunay na nakakatulong. At mayroon pa akong isa, pang magandang balita para sa mga seniors na nakarating na sa edad na OT pataas. Simula Enero 2025 sa ilalim ng Republic Act 11 at o ang amendments to the Centenarian Act. Lahat ng Pilipino na abot ng edad na 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 na cash gift mula sa DSWD. Ito ay isa pang dagdag sa kasalukuyang benefits na natatanggap ninyo. At kapag umaabot naman kayo ng 100 taong gulang, ang cash gift ay umabot ng PH 1,000 plus congratulatory letter mula mismo sa Pangulo ng Pilipinas. Ito ay paraan ng gobyerno para ipakita ang respeto at pasasalamat sa ating mga matatanda na nag-ambag sa bansa sa loob ng maraming taon. Para makuha ang 10,000 na cash gift, kailangan ninyong mag-apply sa DSWD o sa inyong local government unit kapag malapit na kayong mag-birthday. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, birth certificate at iba pang documents na hihilingin. Ang proseso ay medyo mabilis lang basta kumpleto ang requirements ninyo. Pero tandaan, hindi ito automatic na papasok sa inyong account. Kailangan mag-apply at maghintay ng processing time na karaniwang mga ilang linggo hanggang 1 buwan. Kaya mas maaga kayong mag-apply, mas maaga ninyo makukuha ang pera. At isa pang importante, ang benepisyong ito ay para sa lahat ng Pilipino. Kahit na kayo ay nakatira sa ibang bansa, basta Pilipino kayo at nakarating kayo ng tamang edad, may karapatan kayong makatanggap ng cash gift na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang GSIS o Government Service Insurance System para sa mga dating government employees. Maraming kumakalat na balita ngayong taon na ang GSIS ay magbibigay ng malaking pension increase na umaabot daw ng PHT fine bawat buwan. Pero kailangan kong sabihin sa inyo ng tapat. Walang opisyal na anunsyo mula sa GSIS tungkol sa ganoong kalaking dagdag. Ang mga balitang iyan ay speculation lamang at walang basehan mula sa official government sources.
Ang totoo, ang GSIS ay may minimum pensyon na PH 5,000 bawat buwan para sa qualified old age pensioners at ito ay implemented na matagal na. Pero ang malaking dagdag na MIBA ay hindi totoo. Kaya huwag kayong maniwala sa mga fake news na kumakalat sa social media o sa mga video na walang official source. Pero hindi ibig sabihin na walang improvement sa GSIS. Ang GSIS ay patuloy na nagbibigay ng emergency loans, calamity assistance at iba pang benepisyo para sa kanilang mga members at pensioners. Ngayong taon, ang GSIS ay naglabas ng mahigit 5 bilyong sa emergency loans para sa mga government workers at pensioners na naapektuhan ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Ang emergency loan ay umabot ng bongo para sa active members at libers na may 6% interest rate at pwedeng bayaran sa loob ng 36 na buwan. Ito ay malaking tulong para sa mga nasalanta ng sakuna at kailangan ng pondo para sa pag-rebuild ng kanilang buhay. Kaya kung kayo ay GSIS member or pensioner at nakatira sa lugar na declared under state of calamity, pwede kayong mag-apply sa emergency loan. Pero kailangan ninyong kumilos agad dahil ang application period ay depende sa date ng declaration ng calamity. At may deadline na kailangan sundin. Ngayon naman, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang mga practical tips para siguruhing hindi kayo makakaligtaan ng mga benepisyong ito at kung paano pa ninyo ma-maximize ang inyong pensyon at retirement income. Una, laging i-update ang inyong contact information sa SSS, GSIS, or DSWD. Marami akong nakikitang senior na hindi nakakatanggap ng importante ring sulat or text message dahil lumang numero or address pa ang nakaregister sa sistema. Pumunta sa inyong branch office at i-update ang inyong cellphone number, email address at home address. Ito ay libre at mabilis lang pero malaking tulong para sa inyo para hindi kayo makaligtaan ng mga announce o requirements. Pangalawa, siguraduhing kumpleto ang inyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP bawat taon. Ang SSS at GSIS ay nag-require nito para makumpirma na buhay pa kayo at qualified pa rin. Dati kailangan ng personal appearance pero ngayon marami ng options. Maaari kayong mag-submit ng selfie video holding your valid ID o pwede kayong magpunta sa accredited banks o sa SSS branch na malapit sa inyo. Para sa mga seniors na nasa ospital o bedbound, maaari kayong magpadala ng representative na may authorization letter at kopya ng inyong valid ID. Ang importante, asikasuhin ninyo bago ang deadline para hindi mas-suspend ang inyong pensyon. Maraming seniors ang nawawalan ng pensyon ng ilang buwan dahil lang sa hindi na kumpleto ang AOP at napakahirap na ma-restore ang suspended pension dahil kailangan pang bumalik sa SSS at mag-explain at maghintay ng processing. Pangatlo, kung kayo ay may contribution sa both SSS at GSIS dahil nagtrabaho kayo sa private sector at sa government sa iba't ibang panahon ng inyong buhay, maaari kayong makatanggap ng dalawang pensyon. Ang ito ay tinatawag na pension portability. Kung mayroon kayong at least 120 buwan ang kontribusyon sa SSS, at least 15 taon ng serbisyo sa GSIS, pwede kayong mag-claim ng dalawang separate pensions. Pero kung hindi ninyo naabot ang minimum requirement sa isa sa dalawa, maaari kayong gumamit ng totalization kung saan yung contributions ninyo sa SSS at GSIS ay pinagsasama para maabot ang minimum requirement para sa isang pensyon. Ang proseso ay medyo komplikado, pero worth it dahil makakakuha kayo ng mas mataas na benepisyo. Kung hindi ninyo alam kung qualified kayo, pumunta sa SSS or GSIS office at magtanong. Dalhin ninyo ang lahat ng inyong employment records, contribution records, at valid IDs para mas mabilis ang assessment. Pang-apat, huwag kalimutan ang inyong senior citizen benefits na available sa lahat ng seniors na taong gulang at pataas. Ito ay hindi pension pero malaking tulong din sa araw-araw. Mayroon kayong 20% diskwento sa mga gamot, medical services, transportation, restaurants, at maraming iba pa. Mayroon din kayong VAT exemption sa ilang bilihin at services.
Ang mga diskwentong ito ay pwedeng gamitin kahit na kayo ay may pensyon sa SSS o GSIS. At ngayong Duom 24, hindi na kailangan ng purchase booklet para makakuha ng diskwento sa gamot. Basta ipakita ninyo ang inyong Senior Citizen ID or Oscar ID, makakakuha na kayo ng diskwento. Ito ay pinabilis ng DOH para hindi na mahirapan ang mga seniors. Kaya gamitin ninyo ang inyong senior citizen benefits dahil ito ay karapatan ninyo at malaking tipid sa bulsa. Panglima, kung kayo ay may mga anak o apo na college students, huwag kalimutang magtanong tungkol sa scholarship programs ng SSS at GSIS. Ang SSS Educational Assistance Program ay nagbibigay ng scholarship para sa mga anak ng SS members na nag-aaral pa. Ang GSIS naman ay may scholarship program din para sa mga anak at apo ng GSIS. Members, ito ay mga financial assistance na hindi ninyo kailangang bayaran at malaking tulong para sa edukasyon ng inyong mga kabataan. Ang requirements ay simple lang. Kailangan lang ng good grades at proof of enrollment, pumunta sa SSS o GSIS office at magtanong o bisitahin ang kanilang website para sa application forms at deadlines. Pang-anim, mag-ingat sa mga scammers at fixers. Maraming umaabuso sa mga seniors lalo na kapag may bagong programa o benepisyo. Huwag kayong magbibigay ng pera sa kahit sino na nag-claim na tutulong sa inyo makakuha ng mas mataas na pensyon o mas mabilis na proseso. Ang lahat ng serbisyo ng SSS, GSIS at DSWD ay libre. Hindi kailangan magbayad ng kahit piso para makuha ang inyong pensyon o benepisyo. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng tulong kapalit ng bayad, huwag kayong magtiwala. Pumunta na lang mismo sa official office o tumawag sa hotline para sigurado. At huwag din kayong magbibigay ng inyong PIN, password, or sa kahit sino kahit na magsabi pa sila na galing sila sa SSS or GSIS. Ang mga legitimate na ahensya ay hindi hihihingi ng sensitive information sa pamamagitan ng text, tawag o email. Pangpito, pag-usapan ko rin ang tax implications ng inyong pensyon. Ang magandang balita, ang pensyon mula sa SSS at GSIS ay tax exempt. Ibig sabihin, hindi kayo kailangang magbayad ng income tax sa pensyon ninyo. Ito ay batas na at protektado ang mga seniors mula sa tax burden. Pero kung meron kayong iba pang source ng income tulad ng rental, business, or part-time work, yun ang pwedeng taxable. Kaya kung kayo ay nag-file ng income tax return, isama lang ninyo ang inyong iba pang income pero hindi yung pensyon. At kung kayo ay may savings sa bank na kumikita ng interest, ang interest income ay taxable. Pero may final withholding tax na kaagad. Kaya hindi na ninyo kailangang i-declare pa yon sa ITR ninyo kung ang bank ay nag-hold na ng tax. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga posibleng clawback o pagbawas na maaaring mangyari. Ang totoo sa SSS Pension Reform Program walang clawback. Ang dagdag na pension ay permanente at hindi na kukunin muli. Pero mayon isang sitwasyon na maaaring mawala ang inyong pension. Ang suspension dahil sa hindi pagkumpleto ng ACE off. Ito ay hindi cloak kundi suspension lang. At kapag nakumpleto ninyo ang requirements, maibabalik ang inyong pensyon. Pero ang problema habang suspended kayo, walang bayad na matatanggap at hindi rin nila babayaran yung mga buwan na na-miss ninyo. Kaya very important talaga ang AOP. Isa pang posibleng pagbawas ay kung mayon kayong outstanding loan sa SSS or GSIS. Ang monthly amortization ay kakaltas sa inyong pensyon, kaya mas mababa ang makakatanggap ninyo. Kaya kung maaari bayaran na ang inyong mga utang para hindi nakaltasan ang pensyon ninyo. And sa social pension ng DSWD, maaring madelisted kayo kung lumabas sa assessment na meron na kayong regular income o support mula sa pamilya. Ang programa kasi ay para talaga sa indigent seniors. Kaya kung may nagbago sa inyong sitwasyon, maaring tanggalin kayo sa listahan. Ngayon naman, bigyan ko kayo ng mga payout schedule para alam ninyo kung kailan kayo makakakuha ng inyong pension. Para sa SSS, ang regular monthly pension ay nilalagay sa inyong account every month depende sa date of contingency ninyo. Kung ang date of contingency ninyo ay 1 to 15th of the month,
Karaniwang makukuha ninyo ang pensyon ninyo sa first week ng buwan. Kung naman 16th to 31st ang date of contingency, makukuha ninyo sa second week ng buwan. Pero ang ikabuwang pensyon ng SSS ay ibinibigay every November or early December. Ngayong taon, ang ikabuwang pensyon ay binigay noong November 29 at December 4 para mas maaga kayong makagamit ng pera for Christmas. Ang total amount na inilabas ng SSS ay PH2 bilyong para sa mahigit 3.6 na milyong pensioners. Para naman sa GSIS, ang regular monthly pension ay credited sa inyong account every 8 of the month. Kung ang ay Saturday, Sunday, or holiday, advance ang crediting ng GSIS. Kaya makukuha ninyo ang pension ninyo ng 6th or 7th. Ang GSIS naman ay year-end cash gift din para sa pensioners na karaniwang binibigay every December. Ang halaga at eligibility ay ina-announce every year. Kaya kailangan ninyong abangan ang advisory mula sa GSIS para alam ninyo kung qualified kayo at magkano ang makukuha ninyo. Para naman sa DSWD Social Pension, ang payout schedule ay depende sa inyong lugar at sa arrangement ng inyong local government. Dati, bawat semester ang pagbibigay, pero ngayon pwede ng monthly, bi-monthly o quarterly. Ang inyong local OSCAR o MSWDO ay mag-a-announce ng schedule ng payout, kaya kailangan kayong regular na makipag-ugnayan sa kanila para hindi kayo makaligtaan. Ang payout ay karaniwang ginagawa sa barangay hall o sa designated payout center at kailangan ninyong magdala ng valid ID at claim stop. Kung hindi kayo makakasama sa payout dahil sa sakit o ibang dahilan, pwede kayong magpadala ng authorized representative na may authorization letter at kopya ng inyong valid ID. Ngayon, isa pang importante ring bagay na kailangan ninyong malaman ang mga tips para mas mapataas pa ang inyong pensyon sa hinaharap. Una, kung kayo ay nagtrabaho pa rin kahit senior na, patuloy pa rin kayong mag-contribute sa SSS kung kayo ay employed or self-employed. Ang additional contributions ay magpapataas ng inyong average monthly salary credit at ito ay maaaring magresulta sa mas mataas na pensyon in the future. Pangalawa, kung kayo ay may WSP Plus account sa SSS, ito ay voluntary savings program na may tax-free investment returns at guaranteed by the government. Ang pera dito ay makukuha ninyo as lump kapag nagsimula na kayong makatanggap ng final SS benefit. Pangatlo, kung kayo ay GSIS member, may mga optional insurance programs din kayo na pwedeng sakyan para sa additional protection. At pang-apat, mag-invest din kayo sa inyong health. Ang preventive care at regular checkups ay mas mura kaysa sa major medical expenses. Gamitin ang inyong PhilHealth benefits, senior citizen health programs, at local government health services para manatiling healthy at hindi kayo gumastos ng malaki sa ospital. At sa wakas, huwag ninyong kalimutan na ang mga benepisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad, respeto at pagkilala sa lahat ng inyong naiambag sa bansa sa loob ng maraming dekada. Kayo ay nagpagal, nagtrabaho, nag-alaga ng pamilya at nag-ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga pensyon at benepisyong ito ay hindi awa o charity, kundi karapatan ninyo bilang mamamayan ng bansang ito. Kaya huwag kayong mahihiyang hilingin ang inyong nararapat at huwag ninyong hayaang hindi ninyo makuha ang benepisyong entitled kayo dahil lang sa kawalan ng kaalaman o kamalayan. Sa pagtatapos ang Disyembre 2024 at Enero ay magdadala ng mas maliwanag na bukas para sa ating mga seniors. Ang SS Pension Reform ay magbibigay ng 33% dagdag para sa retirement at disability pensioners at 6% dagdag para sa survivor pensioners sa loob ng 3 taon. Ang DSWD Social Pension ay tumaas na sa PH1,000 bawat buwan para sa indigent seniors. At ang mga seniors na nakarating na ng 80, 85, 90 at 95 ay makakakuha ng 10,000 na cash gift. Ang mga benepisyong ito ay automatic para sa mga qualified, pero kailangan pa rin ninyong asikasuhin ang inyong ASOP. I-update ang inyong contact information at mag-ingat sa mga scammers kung kayo ay may tanong
or hindi sigurado kung qualified kayo, pumunta sa inyong nearest SSS, GSIS or DSWD office at magtanong. Ang mga empleyado ay nandoon para tumulong inyo at dalhin ninyo ang inyong anak o apo na tutulong sa inyo sa proseso, lalo na kung kailangan ng online application or digital transactions. Salamat sa inyong pakikinig at sana ang video na ito ay nakatulong sa inyo na mas maunawaan ang mga benepisyo na naghihintay sa inyo. Kung natuwa kayo o natuto ng bago, mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din para sila ay makinabang din. Mag-ingat kayo palagi at pahalagahan ninyo ang inyong kalusugan at kapakanan. Hanggang sa muli mga kababayan at mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas. Yeah!